Yo, what's up? Kamusta mga classmates? It's your resident boy at the back, Audrey. At ngayong araw ako ang inyong magiging host para sa isa na namang panibagong episode ng High School, ang podcast na Too Cool for School. Para sa marami sa atin, hindi magiging buo o kompleto ang high school life o journey kung wala tayo nagiging tropa o mga kaibigan sa school. Sino ba namang mag-aakala na yung hiniraman mo lang ng lapis nung exam o kaya naman yung hiningan mo ng 1/4 sheet of pad paper ay siya na pala magiging best friend mo forever. Pero ang tanong, paano naman kung hindi ka naging isang social butterfly nung high school? Paano mo ma-maintain ang mga friendships na ito even after high school graduation? Lalo na ngayong college na busy-busy talaga tayong lahat. Kaya naman, ang mga tanong na ito ay sasagutin ng makikisit in sa atin ngayong araw. She's currently taking a Broadcast Media Arts and Studies degrees from UP Diliman, a self-proclaimed introvert and has a 7/10 friendliness scale. Kaya naman, everyone, isang bagsak para kay Aren Padilla. Hi Aren, kumusta? Hi, Bati ka Audrey. naman muna sa ating mga Hello, classmates. classmates. Shy talaga siya. Yeah, it's so nice to meet you. Thank you so much Thank for you so much. having me here. Yeah. So, ayun. Pero huwag ka mahiya. Maging comfortable ka lang. Tayo lang naman dito. Pero Aren, no? May napansin ako dyan sa likod mo at parang may dala-dala kang something para sa ating mga classmates for today. Yes. Share mo naman sa amin, anong baon mo? Okay, so my baon for today, it's actually very big, kind of. Ito. Crochet flowers. Yeah, I have crocheted flowers. Gawa mo? No, actually, this was made, handcrafted by a good friend of mine. And Oh, so sweet. yeah, binigyan niya sa akin to very recently lang. Oo, kasi nung August, nag-birthday ako. Oh, sinabi yung birthday. Belated happy birthday, Aren. Yeah, tapos, ayun, at tuwing nagpo-birthday ako, I always make time for my friends. Kasi, alam mo yung ngayon, super busy na kami lagi sa, sa mga School, sa sa ACADS. ACADS, Yeah, yes. so, I always make time for them. And parang mini reunion na rin namin yung, yung birthday ko. Tapos, ayun, binigyan niya ako ng crocheted flowers. And it really touched my heart. Kasi, alam mo yung super tagal na namin hindi nakita. Tapos, binigyan niya ako ng ganito. Totoo, tsaka iba talaga pag handcrafted ang Yes, gift. Talaga actually- mula sa puso. Yeah, may smell siya. Pwede maamoy? Go, go. Grabe, ang bango-bango talaga. Amoy long-lasting friendship ang Wow, atake. Pero yes. napag-usapan na rin naman nga ang friendship, Aren. Naku-curious na siguro ang ating mga classmates out there tungkol sa naging buhay ng pakikipagkaibigan mo nung high school. Kaya naman, para sa ating unang tanong, how did you and your friends come together? Actually, nung high school ako, I was a lone wolf. Parang Oh. loner, ganun. Lagi akong Parehas mag-isa. tayo. Di ba? Like, I don't know. I enjoy my own company kasi. And Yes. alam mo yung parang sanay na ako to do stuff alone and I'm comfy with just being myself, ganun. So, there was a time nung high school ako na lagi nila akong inaaya to have lunch with them. So parang, alam mo yung, ako, okay na ako kumakain mag-isa. Pero sila parang, alam mo yung mapilit na, uy, tara, lunch tayo, sama ka na sa Peer amin. pressure. Yeah, sama ka na sa ganun. table namin. Peer pressure talaga. Kasi Peer alam mo yung, ang dami nila, tapos mag-isa lang ako, tapos sabi nila, uy, sama ka na sa amin, ganyan, ganon. So like, one day, sabi ko talaga, okay, fine, sige, sama na ako sa inyo. Napilitan. Napilitan. Siyempre shy, ayoko muna. Tapos, ayun, nag-lunch kami one day, tapos biglang, alam mo yung naging everyday na siya. Everyday na kami nag-lunch together. And syempre during lunchtime, nagkakaroon ng mga conversations and then we got to know each other as well. So I feel like yun talaga yung simula ng friendship namin. Doon nag-bloom talaga yung long-lasting relationship. So, mula dun sa experience mo, Aren, alam naman natin ang friendships, hindi siya laging rainbows and unicorns. May Yeah. ups and downs yan. So, meron ka bang mga significant or specific experiences, instances, wherein nararamdaman mo na parang lumalayo ka rin sa kanila, na you're drifting away from your friends? Lumalayo. I feel like right now, now na super busy ako with my ACADS, napapansin kong I'm drifting away. Bukod sa kapag busy ako, kapag nagtatampo ako sa kanila. Kasi alam mo yung busy ako, so onti lang talaga yung time ko for them. Eh, may mga times kasi na parang magmi-meet kami, tapos hindi matutuloy, na parang, alam mo yun, Yung mga lakad na nakaka-frustrate. oo. Yes, tapos, nagtatampo talaga ako ng matindi, na parang, siguro I feel sad
kasi hindi nila mabigyan ng time yung friendship namin. Oh. Eh ako kasi, syempre ako, from QC sila, nasa Manila sila. So, dumadayo ka. Ako dumadayo ako. Tapos Grabe. pag hindi ko na-feel yung same effort Pag or hindi na energy. reciprocate, Yes, ano? oo. Doon talaga ako nagtatampo. Tapos parang, alam mo yung, minsan hindi ako magchat-chat sa GC namin. Or parang ipaparamdam ko talaga sa kanila na, hey, I need some time with you guys. Clingy. May clingy ganun. ka. Yeah, Your so- feelings are valid. Actually. So, ayun. Kapag mga time talaga na ganun, feeling ko, napapalayo na ako sa kanila. Alright. So, dun sa mga experiences mo, no, masasabi mo ba na nabago ka ng mga kaibigan mo? Or if yes, how did your friends change you? Okay. I feel like now, I would say na I'm a better person. And I'm better person. Yeah. I'm also like very outgoing na. I'm more comfortable na stepping out of my comfort zone and trying new things. And I really feel like na it's because of my friends. Kasi, you know, dati sila yung laging nag-aaya sa akin to do stuff with them. Ngayon, parang meron na akong urge na sila naman yung ayain ko. Alam mo yung parang natuto ako sa kanila kung paano ba mag-make friends, ganun. And super nakatulong yun sa akin ngayon na college na ako na alam mo yung laging may bagong tao akong nami-meet. So like, because of how my friends treated me before, ganun na din yung pakikitungo ko Sa sa ibang mga, tao. sa mga bago kong nakikilala na, kunwari, kaka-meet ko lang sa'yo sa isang class, ganun. Ako na yung mag-i-initiate na, uy, kain tayo ng lunch, ganun. Sana maalok. Na joke lang. Ayun. So, ayun. So, nasabi mo na outgoing ka na, no? So, introvert pa rin ba sa tingin mo? Introvert? Actually, I wouldn't say na introvert ako. I would now say na I'm more outgoing na. So like I'm more like friendly. 'Di ba kanina sabi mo 7/10 friendliness scale. Yes. Feel ko ngayon naging 11/10 na feeling ko minsan FC ako. Ganon. So, ayun. May improvement naman pala. Yeah, of na course, nangyari. may improvement. So, can you describe a moment nung na-realize mo na, di ba, may mga kaibigan ka nga, pero siguro naman merong special dun sa lahat ng yon na Special. na-realize mo, na tingin mo pala sa kanya, ay, magiging long-term friend ko to, magiging BFF ko to. BFF. Actually, yung BFF ko right now, siya yung ka-streak ko sa TikTok. Oh, Ano? ilang days na yan? Ilang days? Siguro, last time I checked, 48. 48 ngayon. Pero mas mataas pa sa Duolingo streak ko yan, ha? Anyway. Ayun, na-realize ko na magiging friends kami actually. Nung first time kami na nag-usap, first chat ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na magiging friends kami for a very long time. Kasi, Kasi, parang bukso ng dugo ba? yeah, ganun. Na-feel ko. Na-feel ko. Tsaka nag-meet kasi kami nung pandemic. So like, online class setting, ganun. And syempre during that time, pandemic nga, nasa self-growth era ko. So, yeah, healing. So like, sabi ko talaga sa sarili ko, I would have to change my old ways if I want to become a better person. So like, yung na-meet ko siya sa online class, sabi ko, I want to make friends. I want to try making friends. So ako na yung nag-initiate ng first conversations, which is something na hindi ko talaga magawa dati. Yes. Ayun, so ako yung nag-first chat sa kanya. Sabi ko, hello, my name is Aaron. Nice to meet you. Nag-first move? Yeah, nag-first move. Di mo Ganon. kaya. Tapos, ayun, nakita ko din kasi na, Mukhang tapos na ata ang klase natin ngayong araw. Oh, Diyos ko, that's so nabitin sad. talaga ang ating Yeah. chikahan. Ano? Pero maraming salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong hashtag kwentong kaibigan. At para naman sa ating mga classmates, sana matuto tayo kay Aren na kahit paano, let's make some time for our friends para naman alam at ramdam pa rin nila na mahalaga sila para sa atin. Classmates, keep your friends close always. Napakaganda nga naman na mabalikan ang mga kwentong tulad nito. Kaya naman, lagi tatandaan na hayahayang buhay sa kwentong high school. Class dismissed.